Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Lex, isang kilalang vlogger na naglalaman ng mga kwento at pakikipagsapalaran tungkol sa mga kababalaghan, ay naghahanap ng bago at nakakatakot na content para sa kanyang channel. Nakarinig siya ng balita tungkol sa Antique, isang probinsya na kilala sa mga kwentong aswang. Dahil dito, napagdesisyonan niyang puntahan ang lugar upang kumuha ng footage at maibahagi ito sa kanyang mga subscribers. Pagdating ni Lex sa Antique, silalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at tahimik na paligid. Ang baryo na pinuntahan niya ay malayo sa kabihasnan. Walang kuryente sa maraming lugar, at ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Napansin niyang kakaunti lamang ang mga tao, at karamihan ay agad na nagkukulong sa kanilang mga bahay pagkalubog ng araw. Habang ini-interview ang ilang residente, natutunan ni Lex ang iba't ibang alamat tungkol sa aswang sa lugar. May mga nagsabing may babaeng nagiging ibon tuwing gabi. At may iba naman nagsabing nakakita sila ng anino na gumagapang sa dingding ng kanilang mga bahay. May kilala ba kayong lugar kung saan madalas makita ang aswang? Tanong ni Lex sa isang matanda. Teka iho, bulong ng matanda habang naglalakad palayo. Walang bumabalik ng buo mula roon. Pero kung gusto mong subukan, pumunta ka sa burol ng dugo. Pero mag-ingat ka. Ang mga gustong makakita sa aswang, kadalasan sila ang nakakakita nito ng masyado. Bagamat kinilabutan, mas na-excite si Lex sa narinig. Ito ang eksaktong content na kailangan niya. Kinagabihan, dinala ni Lex ang kanyang kamera, flashlight at drone papunta sa burol ng dugo. Pinatay niya ang makina ng kanyang motor habang papalapit upang hindi gumawa ng ingay. Nang makarating siya sa burol, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Wala man lang huni ng kuliglig o tunog ng hangin. Habang kinukunan niya ng video ang paligid, nakakita siya ng isang abandonadong kubo sa tuktok ng burol. Puno ito ng mga dahon ng nyog at luma na ang itsura. Nilapitan niya ito at sinimulang i-vlog ang lahat ng nangyayari. Mga ka-vlog, narito tayo ngayon sa burol ng dugo. Sabi nila, dito raw madalas makita ang mga aswang. Tignan natin kung ano ang meron dito, sabi niya habang iniikot ang kamera. Habang nagsasalita, napansin niyang tila may gumagalaw sa gilid ng kanyang mata. Agad niyang tinutok ang flashlight ngunit wala siyang nakita. Itinuloy niya ang pag-vlog, ngunit mas tumitindi ang kaba niya habang lumalalim ang gabi. Habang ini-inspeksyon ang loob ng kubo, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Mabilis niyang tinutok ang kanyang kamera, ngunit walang tao. Nang biglang isang anino ang dumaan sa likod ng bintana. Dahil sa adrenaline, lumabas siya ng kubo upang sundan ang anino. Tumakbo siya pababa ng burol at pinaandar ang kanyang drone upang makita ang paligid mula sa taas.
Sa screen ng kanyang controller, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na tila naglalakad sa gitna ng kakahuyan. Guys, nakita niyo yon? Parang babae. Bulalas niyang habang iniikot ang drone. Biglang tumingin ang babae sa kamera ng drone. Ang mga mata nito ay pula at ang bibig nito ay tila punit hanggang sa magkabilang tenga. Napaatras si Lex sa sobrang gulat at nahulog mula sa kamay niya ang controller ng drone. Habang pinupulot ang controller, narinig niya ang mabigat na tunog ng mga pakpak mula sa itaas. Pag-angat na kanyang ulo, nakita niyang may malaking nilalang na parang kalahating tao at kalahating ibon na nakatingin sa kanya mula sa sanga ng puno. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa motor. Ngunit parang sinusundan siya ng tunog ng mga pakpak. Napansin niyang bumibigat ang kanyang hakbang. Tila ba may humihigop sa kanyang lakas? Paglingon niya, nakita niyang nasa likod na niya ang babae mula sa drone. Hawak ang isang matulis na kawayan. Mabilis siyang sumigaw at itinapon ang kanyang flashlight papunta sa babae. Sa isang iglap, nawala ito na parang usok. Pagdating niya sa motor, agad niya itong pinatakbo at hindi na lumilingon. Nang makabalik si Lex sa bayan, agad niyang nireview ang footage mula sa drone at camera. Sa kanyang pagkabigla, malinaw na malinaw sa video ang mukha ng babae. Pati ang anino ng nilalang na tila aswang sa puno. Ang video na iyon ay naging viral sa kanyang channel. Ngunit nagdulot din ito ng matinding trauma sa kanya. Simula noon, di na siya bumalik sa Antique. Ngunit tuwing gabi, habang nag-e-edit ng video, pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Sa ilang pagkakataon, nararamdaman niyang may mabigat na presensya sa kanyang likod. Ngunit tuwing lilingon siya, wala siyang nakikita. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing ang video ni Lex ay peke. Ngunit para sa mga lokal ng Antique, ito ay isang babala. Huwag hanapin ang aswang dahil baka sila ang makahanap sa'yo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.